16 makalipas pong ika-5 ng umaga. Good morning kuya at magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po araw ng Martes, ika-4 sa buwan ng Hunyo taong 2024. Mula po rito sa Pilipinas, ako po ang inyong amigo Shervin Kulubong. Magandang umaga at magandang hapon naman dito sa buong Central ng Amerika. Alas 4:16 na po ng hapon mula naman dito sa Austin, Texas. Ako si Marie Peñaranda. At mula naman dito sa San Diego, California, USA, it's 2:17 p.m. Ako si Beverly Saison. Maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Sa kauna-unahang pag-uusap, humiling ng personal kahapon, June 3, si Ukrainian President Volodymyr Zelensky kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpadala ng mental health workers sa Ukraine. Layon nitong tulungang matiyak ang kapakanan at mental health ng mga sundalo na umaharap sa krisis ng kanilang bansa. Handa naman si PBBM na tugunan ito bilang bahagi ng tungkulin ng Pilipinas sa United Nations para sa proseso ng pagpapanatili ng kapayapaan. Galing sa Shangri-La Dialogue sa Singapore ang Ukrainian President bago ang one-day visit sa Pilipinas para sa bilateral meeting kay PBBM. Personal na pinasalamatan ni President Zelensky si Pangulong Marcos sa suporta nito sa posisyon ng Ukraine sa gitna ng gera nito sa Russia. And it is a great pleasure to meet with you, to discuss some of the issues that are common to our two countries, and hopefully find ways forward for both of us together. And we are very thankful to be in your country and which supports Ukraine, our territorial integrity and sovereignty. Thank you so much of your big word and clear position about us, about this Russian occupation of our territories, and thank you on your support on the in UN nations with your resolutions. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma kahapon, June 3 ni dating Health Secretary Francisco Duque III na utos mismo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kontrobersyal na 47.6 billion peso COVID-19 fund transfer noong 2020. Ayon kay Duque, inilipat na ang nasabing pondo mula sa Department of Health patungo sa Procurement Service ng Department of Budget and Management o PSDBM para sa pagbili ng mga supply para sa COVID-19. Paliwanag pa ni Duque, ang desisyon ay batay sa mga rekomendasyon ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF. Sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang dating Pangulo ukol sa issue. Madam Chair, we wanted just to make sure, Madam Chairperson, that the lives of our people are protected and that the risks are mitigated from our people, possibly then at the height of the pandemic that nobody knew about, that would have resulted in the millions of Chair, infection and countless deaths of our healthcare workers. Hataw Balita ngayon. Pinatawan ng 6 na buwang suspensyon ng Office of the Ombudsman si Banban Tarlac Mayor Alice Guo at 2 iba pa. Bukod kay Mayor Guo, sinuspinde rin ang 2 pang opisyal na sina Edwin Ocampo, Business Permit and Licensing Officer, at Aiden Sigua, Municipal Legal Officer ng Banban. Sa 9 na pahinang desisyon ng Ombudsman, sinabi nito na may sapat na grounds o batayan para patawan ng preventive suspension ang mga ito. Nagugat ito sa kasong administratibo na inihain ng Department of the Interior and Local Government o DILG laban sa kanila kaugnay ng operasyon ng POGO. Hataw Balita ngayon.
Aapila ang Department of Migrant Workers o DMW sa pamahalaan ng Brunei Darussalam ukol sa kaso ng 2 overseas Filipino workers na tumanda na sa bilangguan doon. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, may direktiba na ang Pangulo tungkol sa mga kababayan nating nasa death row na asikasuhin ang kanilang mga kaso at tulungan ang kanilang mga pamilya. Nasa 10 overseas Filipino workers ang nakabilanggo ngayon sa bansang Brunei, kung saan 4 sa mga ito ang nasa death row. 2 naman sa mga nakapit tumanda na sa bilangguan. Kamakailan dinalaw ng DMW ang mga nakabilanggong OFW sa Brunei kasabay ng pagbisita doon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hataw Balita ngayon. Inanunsyo ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang pagsabog ng Bulkang Canlaon sa Negros at ang pagbuga nito ng plume na may 5,000 metrong taas. Nagsimula ang pagsabog ganap na alas 6:51 ng gabi nitong Lunes, June 3 at tumagal ng 6 na minuto. Mula sa Alert Level 1 status, itinaas ng ahensya ang alerto ng bulkan sa Alert Level 2 bandang alas 8 ng gabi. Pinag-iingat ng PHIVOLCS ang publiko sa panganib nito at binalaan na pumasok sa 4-kilometer radius Permanent Danger Zone o PDZ sa paligid ng bulkan. Hataw Balita ngayon. Ayan, good morning Bebs at Marie. Isang nakakagulat na balita itong biglang pagputok nitong Bulkang Canlaon sa Negros na nagbugan ng 5,000 metro na taas ng plume. Ayan, kasi usually pagka nag-aalboroto na i-cover naman kaagad yan at may mga anunsyo kaagad yan ng PHIVOLCS, lalo na pagka nakakaramdam na ng mga pagyanig kagaya ng nangyari dito sa Bulkang Taal sa Batangas. Bago sumabog yan, talagang may mga pauna na balita dyan sa atin. Minamomonitor tayo sa PHIVOLCS. Pero itong Bulkang Canlaon, wala. Kaya kahit kami nagulat sa pagsabog nitong bigla kagabi, Marie at Bebs. Oo nga, alam mo Bebs at amigo, very popular itong Mount Canlaon at hindi ko nga matandaan kung kailan yung huli niyang pagsabog, pero very active itong bulkan natin na ito. At syempre, katulad nga ng sabi mo amigo, meron niyang simptomas kumbaga bago siya tuluyang sumabog, di ba yun, nag-aalboroto muna siya, ganyan. Pero ito nga nakakagulat, bigla na lang nagkaroon at napakataas nitong ibinugan niyang plume o yung makikita nating mataas na cloud-like, na ibinubuga nga ng mga aktibong bulkan. Sana naman ay okay ang ating mga kababayan dyan sa may area ng Negros at sumunod sila dun sa mga payo at mga babala ng ating gobyerno, Bebs? Oo, Maria at amigo, Actually, Marie, kung di ako nagkakamali, 2017 nung last na nag-erupt ang Canlaon volcano. Kasi nga, di ba, isa ito sa mga active volcanoes dito sa Pilipinas o dyan sa Pilipinas, amigo. At saka, ayun nga, agree ako sa iyo, Maria, kasi kaya maraming nagkakaroon ng problema kung hindi nga susunod ang ating mga kababayan dun sa mga safety precautions na ginagawa ng ating gobyerno at para sa kanila din naman yon. At sana nga medyo kumalma na ang ating mahal na bulkan dyan, amigo, Marie. At syempre kailangan yung ating mga kababayan, especially yung mga residente na malapit, yung pinakamalapit diyan sa Bulkang Canlaon, sumunod po tayo sa ating mga otoridad kung sakali na merong kailangang forced evacuation o meron silang pauna ng sabi sa atin na tayo po ay lumikas, huwag na pong maging matigas ang ating mga ulo at tayo po ay sumunod sa ating mga otoridad. 10 bansang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang magtitipon para sa gaganaping Coast Guard ASEAN Forum sa Samal Island simula ngayong araw hanggang sa Huwebes. Ilan sa inaasahang
Ang pag-uusapan sa naturang forum ay ang issue kaugnay sa West Philippine Sea. Si Lalaine Moreno humahataw. Hataw Balita ngayon. Sisimulan na ngayong araw ng Martes, June 4 hanggang Biyernes, June 7 ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang isasagawang Coast Guard and Maritime Law Enforcement Forum na gaganapin sa Island Garden City of Samar. Sakay ng BRP Gabriela Silang, idineploy na kahapon June 3 ang mahigit 1,000 PCG personnel mula sa Coast Guard Special Operations Force at Coast Guard K9 Force. Kasama rin sa na-deploy ang PCG Quick Response Team para sa kaligtasan ng mga delegado. 7 o 8 commander at mahigit 200 delegates mula sa ASEAN countries tulad ng Pilipinas, Singapore, Malaysia, Indonesia, Brunei, Laos, Cambodia, Myanmar, Vietnam at Thailand ang inaasang dadalo sa meeting. Yung buong strength ng Coast Guard District Southeastern Mindanao is naka-deploy ngayon, which is 1,000 plus. Ngayon, meron din tayong augmentation from higher headquarters to include yung ating barko na galing pa sa Manila. Ilan sa mga inaasang tatalakayin sa pagtitipon ang Regional Security Cooperation, Marine Resources Protection at ang issue sa West Philippine Sea. Layon ng naturang inisyatibo na pagtibayin ng kooperasyon ng ASEAN countries tungo sa seguridad ng rehiyon, malabanan ng illegal fishing, drug trafficking at human smuggling. Magsasagawa rin ng information sharing at pagpapahayag ng kooperasyon upang maprotektahan ang yamang dagat ng Southeast Asia. Target ng ASEAN Coast Guard Forum na palawakin ang ugnayan ng mga miyembro nito lalo na sa mga usaping may kinalaman sa kaligtasan at seguridad sa West Philippine Sea. Ayon kay Coast Guard Southeastern Mindanao Commander Commodore Richard Marfe, magpapatupad sila ng inspeksyon sa lahat ng mga pumapasok sa Samal Island kaya asahan ng Seaborne Patrol. Sinisecure namin yung venue talaga. So, we want to make it sure na lahat ng mga pumapasok at tumalapit dyan sa venue, kung galing man sa dagat, na-inspect namin. Mananatili ang deployment ng PCG hanggang araw ng Sabado, June 8. Lalaine Moreno, humahataw sa Balita Ngayon. Itinaas na ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS sa Alert Level 2 ang Bulkang Kanlaon kasunod ng nangyaring pagsabog nito kahapon. Kaugnay nito, nakataas na rin sa Blue Alert status ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Negros Occidental. Si Gladys Tuabi, humahataw! Hataw Balita ngayon. Eksaktong alas 6:51 ng gabi nitong Lunes, June 3, nang biglang binulaga ng Bulkang Kanlaon ang mga residente sa paligid nito matapos itong magkaroon ng explosive eruption. Ayon sa ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, tumagal ng 6 na minuto ang pagputok nito at umabot sa 5,000 metro ang taas ng ibinugang makapal na usok. Pansin umano ng mga residente ang mga maliliit na batong nahuhulog at ang amoy ng sulfur sa barangay ng Bago City at La Castellana sa Negros Occidental. Nakararanas naman ng ashfall ang bahagi ng La Carlota, La Castellana, Pontevedra, San Carlos at Bago. Bunsod ng insidente, itinaas na ng PHIVOLCS sa Alert Level 2 ang bulkan bandang alas 8 ng gabi. Nakataas na rin ngayon sa Blue Alert status ang Disaster Risk Reduction and Management Office sa probinsya. Samantala, tuloy-tuloy naman ang paghahanda ng family food packs ng Department of Social Welfare and Development para matiyak na lahat ng mga apektado ay mabibigyan ng tulong. As of 10 p.m., nasa 40,000 family food packs na ang naipadala sa Negros Occidental at Negros Oriental, habang may 13,000 naman na nakaproposition na. Gladys Tuabi, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Andiyan po si Mayor Rumayla Nicor Manggilimutan. Ayan. Magandang umaga po, Mayor. Hello, good morning sir. Good morning sa nakikinig po. Ayun, Mayor, kamusta na po ang sitwasyon po ngayon dyan?
For now, kalmado naman yung Bulkan Canlaon, but then the sulfuric fumes na sumisingaw, ano pa rin namin na nalalanghap pa rin. Opo, ano na po ang ginawa po nating safety measures para po sa mga apektado po nating residente? Actually, last night pa until 2 a.m., nag-rescue po kami ng mga areas na really affected because upper barangays, yung ulan ng abo at saka yung mga tiny rocks doon sa taas is malakas. So, after we heard na pumutok yung Canlaon, nagpatawag ako ng emergency meeting with our DRM Council, and then we send off messages sa group chat ng mga punong barangays and then DRM Council na ilikas na po yung mga families na affected. Opo, Mayor, gaano po ba karaming residente ang pinag-uusapan po natin na maaaring maapektuhan itong pagputok po ng Bulkang Canlaon, Mayor? We have 113 families and more or less 700 plus evacuees. Okay po. Meron ho ba tayong mga gustong hilingin sa national government para po sa ating mga kababayan, especially sa mga nasa evacuation center po? Yun lang po yung inaano namin, yung mga face mask, tapos tubig sa pagkain. Kasi for now, talaga namin yung tubig namin dito apektado. And of course, ngayong araw, kasi gabi yung pagputok, ngayong araw, we will be checking areas kung ano yung mga panim na nasira or masisira to us and yung tiny rocks. Of course, syempre, ano tayo sa DTI, sana na yung price wag namang abusuhin. Kasi meron tayong problema. Opo, sa ngayon po ba, sapat naman po ba yung mga pangangailangan po ng ating mga residente sa mga evacuation center, Mayor? Actually, tulong naman lahat kasi simula sa government, yung provincial disaster representative ng provincial government ng ating governor. And yung staff ng ating congressman nagbigay din ng tulong at saka pagkain. And then opisina at ako, nandito rin ako sa munisipyo the whole night, and then dito ako natulog. Ang mga taga-DSWD natin gumagalaw din. And then mga collaborating agencies like Army, staff, PNP, local PNP, regional mobile, BGMP and fire, nandito na rin po sila. Then may mga coast guards din na nagtulong-tulong para mag-responde at magbigay ng mga needed na mga basic needs ng mga evacuees natin. Okay po. Last na lang, Mayor, baka meron ho kayong gustong ipanawagan o mensahe sa ating pong mga constituents, Mayor? Yung panawagan ko lang po sa aking mga mamamayan that they have to stay safe and alert, and of course they have to pray hard na kumalma po yung Mount Canlaon, and then praying for those na hindi nag-evacuate na nasa sa mga areas na apektado talaga. Because here kasi yan, may mag-level 1, hindi pa yan na-alarma yung tao. But last night, I can feel that mga constituents natin sa taas, aligning na talaga at saka tawagan na sila. Kasi very open naman yung line ko. Yung sa akin lang is they have to remain calm and be alert. And of course, they have to secure all the needed things for public if in case na pumutok ulit. At saka ano lang sila, magantay lang sila sa paligid, especially those
na hindi kumakay sa kanilang lugar. Okay po. Dalangin po namin ang inyong kaligtasan dyan, Mayor. At maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak na kayo po ay aming makamusta. Malaman po namin ang inyong sitwasyon sa gitna po ng nangyayaring pag-aalboroto po ng Bulkang Kanlaon. Maraming salamat, Mayor Rumayla Nicor Mangilimutang ng La Castellana, Negros Occidental. Maraming salamat po, sir. At maraming salamat din po sa time. Hataw Balita ngayon. Yan ang ating mga panalangin para sa ating mga kababayan dyan naman sa Negros. Samantala, kinumpirma na ng Philippine Army na wala ng impluwensya ng Communist Terrorist Group ang mga remote barangay sa Bicol Region. Kasunod nito ng iba't ibang program o programa na patuloy na ipinatutupad ng mga otoridad kontra insurgency sa rehiyon. Si Brian Balderaje, humahataw! Hataw Balita ngayon. Dahil sa magkakasunod na isinasagawang community support program ng Philippine Army sa Bicol Region, tiniyak ng pamunuan ng Philippine Army na zero CTG influence o wala ng impluensya ng mga rebelding New People's Army o NPA sa mga malalayong barangay sa Bicol Region. Ayon sa mga otoridad, naging malaking tulong ang mga proyekto ng pamahalaan na farm-to-market roads at road network sa iba't ibang lugar sa Kabikulan. Nakatulong din anya ang teknolohiya upang maiparating sa mga tao ang ginagawang programa at proyekto ng pamahalaan. The Philippine Army will be going to that influence barangays. Tapos after that, kinukuha natin yung mga issues and concerns nila, primary issues, and then i-resolve natin with the help of the other government agencies. Kaugnay nito, nilinaw ng Philippine Army sa rehiyon na hindi ibig sabihin nito ay wala ng presensya ng CPP-NPA sa mga lugar sa Bicol, lalo na roon sa tinatawag na Geographically Isolated and Disadvantaged Area o GIDAS area. Aniya, gagawa pa rin kasi ng paraan ng mga teroristang grupo para makapang-impluwensya lalo na sa mga kababaihan, mga magsasaka at mag-aaral, kaya naman patuloy ang maigting na kampanya ng mga sundalo para mapanatili ang zero CTG influence ng Bicol Region. So after that, nag-i-establish tayo ng mga tinatawag natin na ang pinapapunction natin yung mga barangay-based institutions, yung BBIs. Tapos nag-organize din tayo ng mga people's organizations doon sa barangays to counter yung mga organizations dati na mga inorganize ng mga NPA doon sa barangay, kaya naging influensya. Samantala, sa tala ng 9th Infantry Spear Division ng Philippine Army, aabot na sa 35 ang bilang ng mga sumukong rebelde at nagbalik loob sa pamahalaan ngayong taong 2024 sa Bicol Region. 21 rito ay mula sa CPP-NPA at 14 naman ay mula sa Milisyang Bayan. Brian Balderaje, humahataw sa Balita Ngayon. Kinumpirma ng isang aide ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na tinanggap ng Israel ang framework deal para sa giyera sa Gaza. Sa kabila ito ng pangangailangan na baguhin ang deal na isinusulong ni United States President Joe Biden. Ito ang humahataw na balita ni Miguel Rey de Leon. Hataw Balita Ngayon. Kinumpirma nitong linggo, June 2, ni Ophir Falk, Chief Foreign Policy Advisor ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, na ang proposal ni United States President Joe Biden ay sinang-ayunan nila. Bagamat hindi umano maganda ang laman nito, ay nais nilang mapalaya ang lahat ng mga hostage. Dagdag nito, marami pang detalyeng kailangan plantsahin. Anya, kabilang dapat dito ang kondisyon ng Israel na pagsupil sa Hamas na isang genocidal terrorist organization. Nagkaroon din ng usapan sa telepono si US State Department Secretary of State Antony Blinken, Israeli Defense Minister Yoav Gallant at Centrist Minister Benny Gantz ukol sa nasabing proposal nitong linggo. Binigyan diin ni Secretary Blinken na tatanggapin ng Hamas ang deal ng walang delay.
Sinabi ng State Department na humanga si Secretary Blinken sa kahandaan ng Israel na tumanggap ng kasunduan at iginiit na magiging daan ito para maisulong ang long-term security interests ng Israel sa rehiyon. Kabilang din dito ang posibilidad ng pagsasama sa rehiyon. Inilatag ni President Biden ang 3-phase plan na ipinasa ng administrasyon ni Prime Minister Netanyahu ukol sa pagtigil ng gera. Una rito ay ang pagbabalik ng mga hostage matapos ang negosasyon sa walang katapusang paglalaban para mapalaya na ang mga natitira pang bihag. Sinabi rin ni President Biden na ang kanyang pinakahuling proposal ay magbigay daan para sa mas magagandang araw sa Gaza nang wala nang namumuong Hamas. Hindi naman niya dinetalye kung papaano ito mangyayari. Inamin naman itong may ilan pang detalyeng kailangan pagkasunduan para makausad mula Phase 1 patungong Phase 2. Miguel Rey de Leon, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Sa gitna ng matinding sigalot sa Gaza, mahigit 1 milyong tao na ang napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan sa lungsod ng Rafah. Ayon sa United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East o UNRWA, ang mga lumikas ay patuloy na humaharap sa mga mapanganib na kondisyon habang sinusubukan nilang maghanap ng kaligtasan. Ito ang humahataw na balita ni Bal Onya. Hataw Balita Ngayon. Ipinahayag ng United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East o UNRWA na mahigit 1 milyong tao ang napilitang lumikas mula sa lungsod ng Rafah sa Gaza dahil sa patuloy na kaguluhan. Pansamantalang tinuluyan ang lungsod na ito sa timog na bahagi ng Gaza Strip ng mga Palestinian na tumatakas mula sa mga pag-atake ng Israel sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Simula noong unang bahagi ng Mayo, nagsagawa ng tinatawag nilang limitadong operasyon sa Rafah ang militar ng Israel upang tugisin ang mga mandirigma ng Hamas at wasakin ang mga estrukturang ginagamit ng militanteng grupo na Hamas na namumuno sa Gaza. Nagbigay babala ang militar ng Israel sa mga sibilyan na pumunta sa isang expanded humanitarian zone na nasa 20 kilometro o 12 milya ang layo. Ngunit maraming Palestinians ang nagrereklamo na kahit saan sila pumunta, sila'y nanganganib pa rin sa mga pag-atake ng Israel at patuloy na nagpalipat-lipat sa loob ng Gaza Strip nitong mga nakaraang buwan. Sinabi ng UNRWA na libo-libong pamilya ngayon ay sumisilong sa mga nasira at winasak na pasilidad sa lungsod ng Khan Yunis. Patuloy na nagbibigay ang ahensya ng mahalagang serbisyo sa kabila ng dumaraming mga hamon na siyang isang kalagayan na mahirap ipaliwanag dahil sa tindi ng sitwasyon. Val Onia, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Inilikas mula sa kanilang mga tahanan ang libu-libong residente sa Southern Germany. Kasunod ito ng nangyaring matinding pagbaha na dulot ng malakas na pag-ulan sa lugar. Mula sa Alberta, Canada, may humahataw na balita si Charles Corpus. Live! Hataw Balita Ngayon. Hello Charles, kumusta na dyan at kumusta na ang paghahanda na ginagawa ng German authorities naman para sa dumaang bagyo? Yes, Marie, sa kabila ng ilang araw na paghahanda ng ilang munisipalidad na naapektuhan ng bagyo, nasa 3,000 tao pa rin ang kinakailangan ilikas sa timugang bahagi ng Germany dahil sa sobrang taas ng tubig baha. Tuloy-tuloy ang ginagawang rescue operation sa Southern Germany habang hinahampas ang lugar ng malakas na pag-ulan na siya nagdulot ng mabilis na pagtaas ng baha sa lugar. Ilan sa mga lubhang naapektuhan ng bagyo ang Baden-Württemberg at Bavaria. Bukod dito, idineklara na ring state of emergency ang ilang komunidad sa lugar at tuluyang inilikas ang mga mamamayan mula sa ilang mga nayon. Sa kasamaang palad nitong Sabado, June 1, isang 40 taong gulang na bombero na sakay ng isang lumubog na rescue boat ang nasawi. Ayon sa spokesperson ng bayan ng Bavaria, natagpuan ang bangkay nito 50 kilometro sa hilagang bahagi ng Munich. Bunsod nito, nagpaabot ng pasasalamat sa rescue workers at helpers si Chancellor Olaf Scholz dahil sa mga sakripisyo at pagsuong ng mga ito sa mga binahang lugar sa mga bansa. Nangako naman si Economy Minister at Vice Chancellor Robert Habeck ng suporta sa mga napektong lugar. Balik sa Marie.
Sunod-sunod talaga mga kalamidad, ano Charles? Sige, ingat-ingat kayo dyan. At salamat Charles Corpus mula naman sa Edmonton, Canada, kung saan nagawa ang first German language paper, ang Alberta Herald, noong 1903. Hataw Balita ngayon! Tiniyak ni British opposition leader Keir Starmer sa kanyang mga botante bago ang eleksyon na magiging ligtas ang bansa sa Labour government. Nangako itong poprotektahan ng armed forces at nuclear deterrent ng bansa. Mula sa Los Angeles, USA, may humahataw na balita si Klein Sinka. Live! Hataw Balita ngayon! Magandang araw, Klein. Ano ba yung sentro ng kampanya ni Starmer? So, sentro ng kampanya ni British opposition leader Keir Starmer ang defense dahil naging mahina ito sa panahon ng kahalinhinan niyang si Jeremy Corbyn. Inilarawan niyang isang party of national security ang kanyang partido. Sa isang payag nito sa harap ng nakalipas na 14 na Labour candidates, panatilihin niya ligtas ang mga tao ng Britain, kumito dumano ang Labour Party sa seguridad ng bansa, ng armed forces at nuclear deterrent. Binanggit nito ang isang nuclear deterrent triple lock kung saan gagawa ng 4 na bagong nuclear submarines na magiging at-sea deterrent. Magkakaroon din ng future upgrades sa mga ito. Bagaman naunguna sa mga survey ang Labour Party, nais ng mga opisyal ito na makumbinsi pa ang mga libo-libong botante na wala pang desisyon. Isa na umanong Change Party ang kanyang partido na kapagkakatiwalaan ukol sa defense, health at immigration. Dahil sa nangyari sa Ukraine at Gaza, sentro na usapin ang defense bago ang nalalapit na eleksyon sa July 4. Kung anong sinabi ni Prime Minister Rishi Sunak noong nakaraang buwan na layo ng kanyang Conservative Party na panatilihin ligtas sa mga botante sa isang papanganib na mundo. Naniniwala naman ang Conservatives na mas may kakayanan sila ukol sa defense dahil sa napangako kasin sa 2.5% ang GDP nito sa taong 2030. Balik dyan sa inyo, Debs. Yes, Klein, may pahayag ba si Starmer tungkol dun sa stand ng kanilang partido ukol sa Gaza? Pagkatapos siyang tanungin si Keir Starmer patungkol sa kanyang stance dito sa Gaza conflict, sinabi ng Labour leader na ito ay the best thing at iminungkahi nga niya ng mga concerned ng mga partido dito na simulan na agad ang ceasefire. At ito naman ay isang bagay na matagal na panahon ng paninindigan na mangyari na sana ang ceasefire na ito, Bebs. Okay, salamat Klein Sinka mula sa Los Angeles, USA. Hataw Balita ngayon! At sa atin namang super mabilis na shoutout po kay Brad Romancito. So maunahan na driving sa Paraguay. Kasama po niya si Marlon Cortez habang nagdadrive nanonood po sa atin. Ayan. Kayo naman, Maria at Bebs. Oo, Bebs, mauna na ako. Shoutout mula dito sa very hot na Texas, USA sa ating mga East Coast USA seniors na nanonood sila ngayon, walang sawa yan. Kaya, at sa ating mga kasama naman dito sa Texas, USA, particular na sa Austin, Killeen at San Antonio. At syempre sa aking mi amor, ayan, alam na natin kung anong ating dinner para mamaya. Bebs. Ako na may super mabilis na shoutout kina Mami Let Malyari, Sis Mariet Sisyang, Uncle Rick and Auntie Cora Saiso na Marikina City at sina Uncle Alex and Auntie Bel de Guzman naman ng Sacramento. Sherwin. Ayan, habang natin si Louie Lipanya ng Nagcarlan, Laguna, si Brad Hanera Liparo at Moises Pabro. At ganoon din sa mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo, maging ng mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo Libertad 1350. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa unang Pedro, Kapitulo 1, talatang 7. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo. At yan po mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-4 sa buwan ng Hunyo 2024.
Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ang ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po ang inyong amigo Sherwin Kulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Tuesday morning, June 4, 2024. Mula po dito sa Austin, Texas, USA, ako si Marie Peñaranda. Ako naman si Beverly Saison mula sa San Diego, California, USA na tinaguriang City in Motion. At dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.